Sa kabila ng utos na ganap na ipinasara ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs noong December 31, 2024, tila patuloy pa rin ang kanilang operasyon at ngayon hindi na lang ito ginagawa ng palihim. Ayon sa PAOK, lumalabas na ang mga POGO ay nagsisimula ng mag-operate bilang mas organisadong hubs sa halip na guerrilla-style operations. Si Cresley Gatarong magbabalita. Matapos ang deadline ng total shutdown ng POGO sa bansa, ilang natitirang operators ang patuloy na nag-ooperate ng tago o guerrilla style. Pero ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, batay sa kanilang mga isinagawang operasyon, hindi na maituturing na guerrilla operations ang ginagawa ng mga ito. Bagkus, lumilitaw na bumabalik sila bilang mga organized hubs. Napapansin natin lately, medyo maramihan yung mga nahuhuli natin. So, parang we would like to recategorate them. No? So, parang hindi na sila mga guerrilla eh. Kasi they're beginning to appear like hubs more than guerrilla operations. Isa sa mga patunay nito ay ang raid sa ATI building sa Parañaque City kung saan nasakote ang 147 foreign nationals. Bukod pa sa mahigit 300 Pilipinong manggagawa. Sa isa pang malakihang operasyon sa pakikipagtulungan ng mga local government unit, sinalakay naman ang One Wheels condominium malapit sa Asiana sa Pasay City, kung saan 401 foreign nationals ang naaresto. Ayon kay Casio, nangangahulugan ito na marami pang dayuhang manggagawa ng POGO ang nananatili sa bansa. Kahit pa mahigpit ay pinagbabawal ang kanilang operasyon. Higit pa riyan, lumalawak na ang sakop ng illegal na POGO operations, hindi lang sa Metro Manila, kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Yung mga guerrilla, nakita po namin that they're all over the Philippines na rin po. In fact, we've been getting reports as far as Mindanao and the Visayas. Sa kabila nito, nananatiling pangunahing hotspot ang Metro Manila. Partikular na ang mga southern areas nito dahil sa konsentrasyon ng mga entertainment at casino centers. Samantala, inaalam na ng mga otoridad ang mga individual na nasa likod ng mga illegal na operasyon upang mapanagot sila sa batas. Tungkol naman sa mga naarestong foreign nationals, pinabibilis na ng PAOK ang proseso ng kanilang deportasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresley Gatarong, SMNI News.